Magandang hapon po, Sir Ruel, at maaari niyo pong ikwento kay Atty. JV kung ano pong pinagmulan po nito. Bali, nagsimula kasi yan, ma'am, nung yung Pakistani na nag-add sa akin, inaccept ko. Tapos, nag-message sa akin na message ko daw, tungkol daw sa message ko. Ang message ko daw, may black mark sa likod. Totoo naman yun. Okay. Ano sa isip ko, paano niya nalaman yun na ang sekreto ng message ko. Pero yung mga mini-message sa akin, pinapasa ko rin sa message ko. Ano naman sabi ng misis ninyo? Wala sa sinasabi. Marami pang message na binigay sa akin ng Pakistani. Tapos, hindi pa siya umamin. Nung pag-uwi ko ng bahay, may pinakita sa akin yung anak ko na nung nag-video call sila, papakita dapat ng asawa ko yung mga ipapadala dapat, ipapakids. Nakita ng anak ko yung may message na, "My love, I'm waiting." Tapos pinasa ko rin yun sa kanya. Doon na siya umamin na may lalaki siya. Na-booking ninyo. Na-booking. Tapos inamin na rin naman po ng inyong asawa na meron nga. Meron na siya, boyfriend na niya talaga doon. Inamin niyang ganun. Gaano na kayo katagal nakasal po ng inyong misis? 17 years. 17 years. At nasa ang bansa nga po siya ulit ngayon? Riyadh, Saudi. Nasa Saudi Arabia. Kailan pa siya nagsimula doon? Umalis siya dito, December 31, 2020. So nalaman nyo lang nung nag-message sa inyo yung Pakistani, doon nagsimula yung inyong pagdududa. So kung hindi nag-message yung Pakistani, wala kayong suspecha na ganitong nangyayari na? Meron, sir. Meron din? Meron. Bakit nag-iba na ba yung trato Iba na, sir. sa'yo? Iba na. Ibang-iba na. Ibang-iba na talaga? Halos hindi ko na siya makausap. Tapos pagka nag-uusap kami sa video call, may tumatawag lagi. Sinasabi niya lagi kaibigan niya. Pero nung huli, inamin niya na yun pala yung pagawin niya. Sir, paano nyo naman nakuha itong mga litrato na binigay nyo kay Shari? Pinapasa sa akin ng boyfriend niya. So yung mismong Pakistani rin? Talagang sinasend sa'yo, parang pinagmamayabang niya pa, ganon? Siguro nakagalit sa na sabi kasi ng miss ko, hiniwala niya na. Kaya pinapakita niya yung So gusto niya talagang sirain na yung relasyon ninyo. Baka sabi niya, baka hindi ko pa alam. Ma'am Gina, magandang hapon. Si Atty. JV to ng AXIS Party List. Ma'am Gina, ano pong masasabi niyo ma'am doon sa laysay ni Sir Ruel? Opo, lahat po yan totoo. So inaamin po ni Ma'am Gina Arhel itong pangyaring to. Ma'am, pwede ba namin matanong bakit niyo naman nagawa to dito sa inyong mister? Ang simula po kasi yan, parang natukso lang din ako sa salita. At saka sa pag may problema ka, na parang wala ka mo paghiran, tapos solo mo. Parang dyan po yung... Doon siya nagsimula. Opo. Ma'am, hanggang ngayon po ba kayo pa rin nung itong Pakistani? Hindi na po. Hindi na. Ito lang ba yung nakarelasyon niyo dyan? Oo. Wala pong iba. Sinungaling po yun. At since inaamin naman po ni Ma'am Gina Arhel, ma'am, baka may gusto kayong sabihin dito sa inyo pong mister. Sinasabi ko po sa kanya na masakit itong ginawa ko sa kanya. At saka wala na akong pagmumukha na ipapakita sa kanya. Ang sa akin lang, kung galit sa akin yung mga anak ko, hindi ko naman po masisi yung anak ko dahil sa nagawa kong kasalanan. Dahil po sa nagawa ko na to, pinagsisihan ko naman po. Bakit mo nagawa yan sa akin? Nagpapakahirap po dito sa mga bata. Sa anak buhay. Anak buhay, bahay lang ako. Ba't mo nagawa yan? Hanggang makarating tayo dito kasi sinungaling ka. Lahat na hinala ko sa'yo, totoo. Napakasinungaling mo. Kung hindi ka pa mamahuli ng anak mo, hindi ka pa umamin. Kada video call natin, may tumatawag, sinasabi mo, kaibigan mo. Tuwing labas mo, sinasabi mo, kasama mo, kaibigan mo. Oo, tuwing labas ko, kaibigan ko naman yung mga kasama ko. Sinungaling ka talaga. Nakausap niyo na po ma'am yung mga anak po ninyo? Sa ngayon po, tinawagan ko kaninang umaga. Yung pangalawa lang po, yung nakausap ko. Ano po bang pinaka-purpose? Bakit po kayo pumunta sa ibang bansa? Gawa nga po sa mga bata, pagtulungan, yung dapat pangarap sa buhay, tsaka yung para sa mga bata na masuporta. Ngayon, anong ginawa mo? Anong ginawa mo ngayon? Oo, alam ko. Yan ang sinasabi mo lagi para sa pangarap natin. Kaya andyan ka. Oo, alam ko. Nagkabali ako sa'yo. Tsaka, kaya nga, tinigil ko kasi hindi ko na kinayanan. Sinasabi dahil sa mo, konsensya ko. 4 na buwan lang kayo. Tapos may sinabi ka naman, 5. Ano ba talaga ang totoo? Totoo. Kasi noong November 29, nahuli na kita. Na may kausapan na nag-BPS ka pa lang. Yun na pala yun. Pinagsinungalingan mo pa. Panay katanggi. Anong buwan na ngayon? Mula nung November. Hindi pa kami noon nag-uumpisa. Kumbaga, message lang yun. Nagsisend lang yun ng message, tumatawag lang yun. Hindi pa kami noon nakikita. In-entertain mo. Dahil gusto mo. Hindi pa kami noon nakikita. Tingnan mo nangyari. Rogie, nandito ngayon na narinig mo yung usapan ng inyong mga magulang, nanay at tatay. Baka may gusto kang sabihin sa inyong nanay kasi parang kanina wala katang load. Wala din naman po ako masasabi sa kanya. Dahil ko sa ginawa niyang ganyan. Kahit po ako masama yung loob ko sa kanya. Oo, inaamin ko nagkamali ako. Sana mapatawad nila ako ng mga anak ko. Kahit sa ano ko po, hindi pa ako makapaniwala naman nagawa ko po ito sa pamilya ko kasi dahil pumunta pa ako dito para sa pamilya ko tapos ngayon nagawa ko ng ganito. Sir, lumapit kayo dito sa tanggapan ni Senator. Ano po ang gusto nyong mangyari ngayon? Gusto ko po sana siyang mapauwi, sir. Mapauwi. Makasuhan, makulong, matanggalan ng passport. Under our laws, na kung mga ganyang klaseng insidente, usually ang kinakaso dyan is adultery. No? Nag-engage ka into a sexual act to a man, not your husband. Pero ang issue po natin ngayon dyan is yung act po kasi ay nangyari sa ibang bansa. Okay? Hindi po siya nangyari sa Pilipinas, and the jurisdiction of our courts, yung kapangyarihan po ng ating mga korte na mag-issue ng mga parusa ay limited lamang po doon sa mga krimen na nangyari dito sa ating bansa. Okay? So, pag-aaralan natin Shari, kung ano yung pwede nating i-file dyan na other action. Siguro yung criminal laws natin, I have to be frank, sir, aminin ko sa inyo, medyo malabo doon kasi nga nangyari siya sa ibang bansa. Okay. Now, yung isa pang gusto ninyo is yung parang gusto niyo ibalik na siya dito sa Pilipinas. Merong administrative yan, no? We can come up with an administrative complaint. Bali sasabihin ninyo na yung isa nating OFW na sa ibang bansa, and apparently she's doing illegal activities.
sa ibang bansa. No? So, hindi na siya nararapat na nandun sa ibang bansa kasi nakaka-apekto na sa pangalan ng ating, hindi lang sa ating bansa, pero sa mga ibang OFWs po natin. Okay? So, doon, pwede po natin, no, baka makahanap tayo ng ground doon na makabalik na siya dito sa Pilipinas. Okay? Now, kung ano po ang haharapin niya dito sa Pilipinas, yun, Shari, I have to be honest. No? Kailangan muna nating pag-aralan yun. At the very least, siguro, ang naisip ko ngayon is yung custody aspect na yung karapatan niya rin sa mga bata. Pero given na parang ipinakita niya na ganito nga yung nagawa niya, nakaka-apekto yan doon sa hindi lang sa paglaki ng mga bata pero yung psychological experience nila, no? So ayun sir, no, in so far as yung other remedies na meron tayo, we will get back to you, pero yung criminal aspect, I'm being honest, ibang jurisdiction po yon. Okay, usually ang remedy dyan siya is filean mo siya doon kung saan niya na-commit yung crime, pero ang hirap naman tayo lilipad sa Saudi para lang mapanagot siya doon sa Saudi. Okay, so masyado yung logistics, syempre unreasonable, almost impossible, no? Lilipad tayo doon, pabalik-balik tayo ng Pilipinas. Medyo mahirap nga. Actually, ma'am, nakapag-usap po yung staff po namin at yung anak po ninyo na halos ayaw na nga daw po kayong makita dahil na rin po sa mga larawan na nakita po nila na sinesend po ninyo sa Pakistani. Masakit po Hindi daw po ako yun. nagsisend. Okay. Hindi po ako nagsisend. May Hindi mga- ko po lubos, hindi ko po yan na alam na kinukuhanan niya ako ng ganyang video. Okay. Hindi ko po yan alam. Rogie, Nagulat lang po ako na ganyan sinesend niya dyan sa asawa ko. Okay po. Na sinesend po ng asawa ko sa akin. Opo, ini-screenshot po ito yung boyfriend niyo po. Pakistani. Kapag nag-video call po kayo, ini-screenshot po. Tapos yung sinesend po ito sa pamilya po ninyo dito sa Pinas. Rogie, may last message ka sa mami mo? Sana po makauwi na siya. Para lang po sa kapatid namin na bunso. Para hindi po lumaki ng walang nanay to. Okay na po kami para lang sa kapatid po namin. Gusto ko lang mapauwi siya. Sige po. Maraming salamat po ma'am at magandang hapon po. Huwag niyo pong ibaba pa yung linya. Sige sir, bigyan po namin kayo ng chance na makapag-usap po doon at nakamonitor naman din po kami ha.